Ito po mga kapams, no, araw ng linggo ngayon. Mapagpalang araw po sa ating lahat mga ka-fams, mga mahal naming mga ka-business. Sa sulok man tayo ng mundo naroroon, mga kabayan natin, mga OFW. Mag-ingat po tayo ha, mga ka-fams, mga ka-business. Alam naman po natin ang panahon ngayon. Pabago-bagong, maya-maya, ulan da. Kaya natin ang ulan eh. Tapos araw, ulan. Lagi pong magdala ng payong mga kapams pag tuwing alis ng bahay para iwas sakit. Nanay Marita, oh, ganda-ganda nanay namin, oh. Atus, simud-simud eh. Simud-simud. Alam po kasimple ang buhay namin dito mga kapams. Patok namin, oh. Patok ng lugar namin pala. Yan na. Maya-maya punta rin po kami church. Nung umalis tayo, di ba? Dinala natin si Nanay Marita sa Tala. Marami nagsabi, kawawa naman si Jonathan, ang layo, tinutulak niya si nanay niya. Marami talaga tinutulak. Ganun talaga. Pero kung iisipin po, yung pinuntahan namin, yun pa pinakamalapit na pinuntahan nila. Kasi yung ibang pinupuntahan mas malayo pa po. Tulad nito yun sa amin, napakalayo na po nito. Tulak-tulak niya si nanay. Handaan lang. Dahan-dahan lang para makarating. Pero pagod pa rin. Mas malayo pa po talaga itong mga to. Tingnan niyo po, nakakarating sa bahay namin. Yung pinunta niyo namin po na nakita niyo sa last upload namin, kalahati lang po yun. Kalahati lang. Mahigit siguro, pero nandun lang po sa na ganun. Hindi po mas malayong dihamak po ito sa amin. Tsaka siyempre doon kina kuya pag pupunta doon, di ba napakalayo nun. Minsan sa'yo mas malayo yun. Dalawang layo yun eh. Yung Pinagstone tsaka doon, dalawang layo. Napakalayo nun. Sa amin pa, tatlong kalayuan. Sabi ko nga, baka 4 na beses ang kalayo eh. O yun na nga yun. 4 o 5. Napakalayo po nun mga kapam, sa totoo lang. Kahit magmotor nga kayo punta doon, pagod nga kami, layo nun eh. Yung pa kayo tulak-tulak ni Nanay Marita. Yung nga hindi kayo nang gamit ko, yung luma. Sumasayad pa yun, kasi yung luma. Ayaw niyang gamit itong bago pag malayuan kasi baka masira daw. Inaayos po niya. Iniingatan, kung sabihin. Yung ganda nga oh. Ganda itulak na gano'ng mabagal. Hindi kasi sumasayad yung gulong, no? Yung luma kasi sumasayad pa ang gulong, tabingin na yung gulong, sumasayad sa body ng wheelchair. Hindi na gano'ng maitulak. Mas malayo pa nga doon kaysa rito eh. Nagawa ako itulak. Alam na yun kaya, pwede na sabihin. Bahala na sila ron. Tsaka yung yung sa DSWD. Marami nagsasabi kasi ayaw mong idalhin si Nanay Marita sa Home for the Aged. Totoo ba 'yon? Parang sasabihin ko totoo. Parang totoo nga eh. Parang ayaw ko talaga. Ayaw mong mawalay kay Nanay Marita, no? O tsaka hindi ko din makita. Kasi anong tawag sa kasabihan? Dapat araw-araw nakikita ang magulang. Yung kuha mo na ibig sabihin parang huwag sayangin yung araw-araw makita. Kasi minsan lang maikli lang mayroon lang salita ng masama, maikli lang ang buhay. O tapos bawat bukas dapat huwag sayangin. Dapat bigyan mo ng halaga. Yung parang mahalin mo. Huwag mong pabayaan. Kasi pag wala, saka mo yung pag wala na. Saka mo hanapin. Yung narinig sa TikTok eh. Mahal na mahal po ni Jonathan nanay niya mga kapam si Nanay Marita. Kaya kahit anong hirap, sa totoo lang po, binubuliw-buliwan siya nito ni Nanay Marita. So pagka nag-tantrums po ito, grabe, ayaw mo magpapigil. Iyak ng iyak pag di na kukuha yung gusto. Kaya pinagbibigyan po niya kahit kano kalayo. Gustong patid ni nanay. Nakakapagod po magtulak ni Nanay Marita. Kasi totoo lang po, ang payat ni Jonathan, ang laki ni Nanay Marita. Tsaka siyempre sabi nga sa kasabihan, ang magulang nga natin, si Nanay Marita, hindi ka iniwan ng bata ka pa. Hindi nga naisip ko eh. Inalagaan ako niyan eh. Ganun din ako eh. Mas matimbang sa akin yan kaysa ganun. Matimbang sa akin yan. Oo nga naman po mga kapams. Nung bata pa tayo, sino bang nag-aruga sa atin? Nanay natin. Mahal ako niyan, hindi mapinapabayaan yan. Ngayong sila naman ang matanda at nangailangan ng kalinga, bakit natin ilalayo sa piling natin?
kung kaya naman natin alagaan kahit hirap. Opo, mahirap talaga mag-alaga ng magulang, pero yun bang sinasabi ni Jonathan na mahalagang bawat araw na nakikita mo magulang mo? Kasi para saan ba nung kabataan natin, hindi naman tayo pinabayaan ng nanay natin. Tapos ngayong sila na matanda, alagaan din natin kahit hirap. Kahit araw-araw makita, mas hirap sa nakikita. Basta nakikita kahit mahirap, basta maibigay kung anong nararapat sa magulang. Ito nun, bira lang makita. Parang ibig sabihin ng bira lang makita. May lang ang ano. Tapos sasayangin mo pa. Dapat, o mong sasayangin, dapat lagi kayo nagkikita. Parang, may, ano, parang, manghihinayang ka rin sana. Hindi mo ginawa yung ganun. Di mo siya inilayo. Oo. Kasi nga maikli lang ang buhay. Oo. Huwag sayangin. Dito sa TikTok eh, natawan ako eh. Mahalaga naman yan, kahit dito lang. Hindi naman pwede dalhin doon yan eh. Pero kung halimbawa, si Kuya, kung ano kayang bahay uli doon. Doon. Oo. Ito kasi ayaw nyo kasi din doon eh. Gusto talaga nila Marito dito sa phase 6 sa lugar nila po. Diyan po talaga gusto nila. At alam po natin ang kalagayan ng Marita, matanda na po at baigsi lang ang buhay. Kaya yun na po nasa isip nila na dapat magsaya na lang. Magsaya na lang. I-enjoy kung anong natitirang taon pa sa buhay na magkasama. Hindi natin alam ang buhay. Kaya yun ang ibig sabihin eh. Huwag sayangin. May lang ang buhay. Gaano mo kamahal si Nanay Marita, Jo? Mahal nga. Eh, mahal din ako niyan eh. Hindi pa stroke yan. Mahal ako niya, hindi ako pinapabayaan niya. Kaya tinutumbasan ko lang. Kaya hindi ko nga gusto malayo yan eh. Kasi hindi ko gano'n makikita. Kaya gano'n pangyayari. Dalawa na lang nga kami. Ganun pa mangyayari. Hindi mo mapapahamak yan pag inaalagaan din. May nag-aalaga. Hindi mo mapapahamak yan. Parehas naman din yun dito. Kaso doon nalalayo lang. Eh dito, ayoko rin kasi doon kailan eh. Nakatumira kay Kuya doon. Malungkot din kasi doon sa Tubison. Dito na dito na lugar niya talaga, no, gamay niyo mga tao. O yung talagang teritoryo na namin. Iba kasing tao yan eh. Yung iba sanay sa ganun, yung iba hindi sanay. Ganun yun, sanayan lang yan. Pero kami hindi talaga sanay. Palipat-lipat lang yung tira doon, pero doon talaga kami. Paikot-ikot lang kami rin sa lugar nyo. Mula pagkabata mo, dyan talaga kayo? Oo, yan na nga kami talaga. Paikot-ikot lang kami, tsaka kami tumira eh. Nung bata ka pa, may bahay kayo? Meron. Malaki luti namin eh. Pati doon sa babae. Binenta ng tatay ng mama ko eh. Inuubos eh. Walang ibinigay sa amin. Kahit sa amin na lang. Kahit isa. Oo, may lupa kami doon. Nakapag-aral ka pa naman pala, di ba? Kalating grito lang. Hanggang grade 2? Ibig sabihin, mayroon talaga noon. May ano talaga yun na may bahay. Meron nga. Kaso nga lang yun nga, bininta pala ng lolo niya, yung tatay ni Nanay Marita. Oo. Tapos walang tinira para sa kanila. Alam naman po natin mga kapams na ang kwento ng Nanay Marita, ampun po si Nanay Marita ng mga kumupo sa kanya, nagpalaki. Kaya parang umuwi ba ng probinsya mga yon? Yung lolo ko umuwi, tapos bumalik niya dito. Pagbalik niya, wala na sa titiran. Tumira pa nga sa amin doon sa pinapatsar kami doon. Tapos, umalis kami ron. Yun, may kawatak-watak na. Umuwi na rin ata. Ewan ko saan pumunta. Baka umuwi na rin ulit ng probinsya. Tapos wala na, di na kayo nagkita. Tandaan na siguro, wala na yun. Patay na siguro yun. Ilan ba kayong magkakapatid anak ng Nanay Marita? Dalawa lang. Dalawa lang na ano, yung tunay niyang asawa. Ang original kami yung una. Namatay kuya, pinabayaan niya sarili niya. Tapos sa hindi original, Marami. Yung sa pangalawang asawa niya, marami ako kapatid sa inalam. nasan sila ngayon? Inampun na yun. Pinaampon din. Yung iba namatay. Kaya hindi rin po nila matris, ano? Hindi rin matris ni Jonathan. Siyempre, alam naman po natin kakayahan niya. Hindi niya matris kung nasa na yung mga kapatid niya. Pinaampon din pala na Nanay Marita. Padesign na lang yun. Kasama, maliit pa yun na sanggol. Yung mga sanggol pa nung pinanganak na Nanay Marita, pinaampon din. Tapos yung kapatid ko yung malaki na si Lito. Pumupunta yan doon, di na umuwi. Kasi sinabi ng mama ko, huwag ka na pupunta ron ha.
kasaway kay yun. Taga Sangguli yun, hindi na pumunta sa Lito. Pogi yan, barumbado kasi. Tsaka malaking tao konti kay sa akin. Magkapatid lang konti siya, 3/4 lang, nangingibabaw kasi. Tatlo kami magkakamalaki na, kasunod eh. Ayun, makulit yung punta ng punta yun doon, ngayon hindi na, wala na. Hindi na niya alam kung ano nangyari sa mama niya. May asawa na rin yun. Kapatid mo sa kay Nanay Marita yon. Oo, yung parang nangingibabaw pa rin ng konti, mga 3/4 lang. Kasi, pero nangingibabaw pa rin yung kay Juanito. Asan na kaya yun? Sa Krawatan yun, sa Valenzuela. Hindi na matagal na rin hindi nakita. Hindi na. Taga rito sa amin, pumunta yan doon. Tapos, pinto sa ama niya, galing sa Bicol yun eh. Tapos, bumuwi sa Krawatan, tatay niya. Pati siya nandun. Ayun, wala na, si Lito. Hindi na bumabalik. At dati bumabalik, kaya tanong kulit niya eh. Hindi pa isak mama ko sa Green Valley. Balik ng balik niya, hindi na, wala na. Ewan kung nasanay, napano na yun. Malaki na yun, may edad na yun. Dahil katawan, pogi. Sino mas pogi kayo? Siya, pati kuya ko. Mas pogi talaga siya. Saka ano yan, alam mo na yun. Ano rin yan. Kuha mo na ibig sabihin. Yung ano, alam mo na yun. Gumaganon ano rin yan. Si Lito. May bisyo yun eh. Nangyari yun, umiinom yun eh. Saan gano'n yun eh. Parang tatay niya yung garumbado rin. Mahana siya eh. Kaya tatay niya hindi siya nagpapatali. Nasagot niya eh. Ano yun, malupit yun. Ayaw magpatali yun. Hindi kayang talunin niya eh. Pag salita lang, lagi na una yun. Ayaw magpatali sa salita. Kaya ang buhay niyon, tatapon na lang din eh. Nagtatrabaho rin yun. Anong trabaho niya dati? Mga ano, sa mga ano, bodega yung mga ano. Warehouse? O, mga bodega. Karwatan yung para mga plastikan. Kasi yan sa lugar kasi na yan, Valenzuela, mga factory po dyan, O, marami. yun, yung malalaking building. Oo, mga factory dyan. Pumasok nga rin ako doon, sinama niya ako. Ang hirap, yung mga alikabok. Ang sakit, ang hirap. Pero siya kaya niya. Malang tao hindi sa kanya. Pero ako hindi masyado. Malayo yun, pumunta na ako rin eh. Makulimlim na naman. Pero, sabagay, okay naman yung YouTube mo na, okay na. Okay na. Ayan po, yan lang sinadya mo rito? Maayos ang YouTube mo? Ganun din. Pupunta rin ako kasi papayos ko kay Team Body. Kaya sa'yo. Eh si mama nagkayag na rin. Kaya pumunta na rin kami rito. Si Nanay Marita nagkayag, tapos ikaw may sadya ka rin, no, yung YouTube. Sinabay ko na. Si mama. Yan, di ako makapulod eh. Kala ko siraan eh. Kala hindi. Hindi, basta kung may problema, magsabi ka lang. Yun. Tulad nung wala pa lang kapera-pera, Wala nga. tapos di ka nagsasabi. Wala nga Tapos talaga. sinanla mo tuloy yung bike. Tuloy rin, marami nagsasabi. Si Jonathan, sinanla yung bike niya. Bantayan nyo, baka ibang gamit naman isanla. Hindi po, nangailangan na po talaga si Jonathan. Walang-wala po talaga silang pera nung araw na yun. Ano, Jo? Wala na silang makain. May utang pa nga ako kay Jenny 100 eh. Umutang ako kay Jenny 100. Nabayaran mo na. Hindi pa nga eh. Sabi ko sa sahod ko na lang. O ba't ibang chinilas na naman yung gamit mo? Hindi, ito yun. Di ba binigyan ka ng ding body ng bago? Na doon, naiwan ko kay kuya eh. Pati yun, nabigyan ng chinilas mga kapama so, alambre na to ah. Hindi masakit sa paa? Hindi naman. Tapos butas pa. Naiwan ko kay kuya yung ano, kay Team Body. Nandun. Yun, tsaga lang. Yan na ba yung binili ko? Ang bilis makasira, no? Uy, ito na nga yun. Tingnan mo. Ang layo ba naman ng lakad-lakad mo? Kabilaan pala, pareho may alambre. Tingin. Ano talaga yan, Ang sinali. bira. May alambre na pareho. Kaya ano nga, binala ko, wala na rin. Nandun ka pa nga rin. Bye. Hinanap, putput na, tagal na yun. Ba't di ka bumili chinilas? Di ba ano ka kay Buddy? Sinala mo bike mo. Yung naisip eh. Mamaya pag uwi nyo, marami sa tala. Aglagan mo naman sarili mo, pambira. Ano nga, ibablog ako, ito sinilas ko. Kaya nga, nag-vlog, ganyan chinilas mo. Alagaan, bilan mo rin ng bagong chinilas yung sarili mo para hindi naman kaskas yung talampakan mo sa kalalakan yung pagtutulak kay Nanay Marita. Tuloy pa rin ang buhay. Tuloy pa rin ang buhay, laban. Kahit hirap. Bahalag sukamod. Kung sa Bisaya pa. Pag uwi nyo ngayon, dadaan pa kay Nanay Marita. Kay Nanay Marita, kay Buddy.
Tingnan ko lang kung kataan ako. Paalis kasi kami. Batiin mo naman mga kapogi natin. Mga kapogi, bati. Binabati ko po kayo. Mga kapams. Mga kapams, binabati ko po kayo. Ano pa? Tingin bati. Yun, binabati ko rin. Sino pa? Wala na akong binabati. Si Boston Ying. Bostonying, yan, binabati ko. Saka si ano, yung tricycle na nagpasakay sa akin kahapon. Saan? Sa Cherno ba? Kari mo ba? Shoutout sa'yo. Yun. Nanonood siya sa Yalaw? Ano, sinasakay ako eh. Yun. Kilala ako. Sa tricycle driver po, nagpasakay kay Jonathan kahapon, no? Sabado. Palabas sa Terranova. Uwi na ako. God bless po always. At ingat po lagi sa pamamasada. Sana lagi kayo pagpalain sa pagtulong-tulong niyo maliit na bagay na ganyan. Napakalaking tulong na po niya sa katulad niya, Jonathan. Ano po? Thank you po. Nabuhayan nga ako ng loob kasi sikat pala ako. Hindi ko siya kilala niya ako. Sikat ka nga. Sino ba sabihin hindi ka sikat? Kaya pala yung mga tao tinitingnan ako. Jonathan Pogi TV nga eh. Nagtataka sila. Ang nagtataka ako, nakikilala nila ako, tinitignan nila ako eh. Kasi nakikita ko sa YouTube pag ginaganon. Baka tumitingin sila, nag-iisip sila, parang si kilala ko to ah, parang si Jonathan Pogi TV to ah. Gumagal siguro sila. Nakikita nila. Tapos kinakausap ka. Yung iba tinitingnan lang ako pero alam ko na eh. Nakikilala ka ng mga tao. Si Jonathan talaga to eh, si Jonathan Pogi to eh. Yun lang, mahirap pa rin. Kilala nga, sila niya, may ganito pa rin. Sige lang, ganyan lang yung buhay. Sabi mayaman na raw ako. Wala pa nga akong naabot eh. Ito pa lang nga nakamit ko eh. Ibig sabihin nun, napasa pagsisimula ka pa lang. Oo nga eh. Pagsisimula ka lang, kaya tsaga, pasan ba't may, ano rin, no? Parang sa nagtatanim lang yan eh. Sa ngayon, nagtatanim ka. Tignan mo, pagkatapos ng pagtatanim, mag-antay ka lang, mag-harvest ka rin. Di ba? Ganun yun. Tagal. Oo, ganun. Walang mabilis sa mundo. Walang, kalimbawa, gusto mo ng ganito. Isang ganun mo lang, makakaroon ka na. Walang ganun. Tatrabahuin mo talaga yan. Lahat ng gusto mo, lahat ng pangarap mo, tinatrabaho yan. Kahit unahin mo na ng sarili mo muna. Kasi mahalaga talaga sa sarili. Kaya nga sabi ko, mahalin mo naman sarili mo, bilhan mo naman chinilas, pambihira ka, Jonathan. Butas-butas na, alambre-alambre. Hindi man ako ganito dati, bumibili ako pag may pera talaga ako, marami. O, ba't nga, hindi ka bumibili? Kunti lang yun, pangkain pa, pamasahe pa. Tinitipid po kasi. Sabay yung bili pa ako sinilas. Eh, galit pa kami ni mama. Eh, yan, magagalit din niya pag walang pera. Pinapainom mo pa milk tea si nanay? Hindi na, minsan lang. Minsan lang, wag na nga. Kasi hindi na, at akin na lang yun eh. Kasi lalala yung sakit ni nanay, Diyo, pambihira ka naman. Ito ang kulit eh. Wag mo hayaan mo bakit makulit. Para sa kanya rin yun eh. Hindi na po mga kapams. Ito pang napacheck up yan. Pag napainom ng gamot dyan, hindi na inom yan. Bukas papacheck up si Nanay Marita, sila Thinking Body po at si Boston yung kasama po siguro nila Jonathan. Ano po? Lunes. May clinic naman na po na nakita namin ni Labos Body. Ang ganito lang Kuya Renjay, dalhin niya yung ano, sakay niyang puti doon, tapos bubuhatin na ron, dadalhin dyan. Yun ang gagawin. Parang ano, diretsa na. Yung sasakyan ni Boston yung po ang gagamitin, papunta doon sa kina Jonathan para sunduin sila. Ilagay doon. Patuloy na sa pagbuhat. Para hindi na hirap magtulak. Kasi nung nakaraan po kami mga kapamos, yung kami lang po, wala po sila Boston yung noon, wala po si Buddy, wala sila. Kaya wala naman kami pwedeng pagsakyan. Dapat kasi yung tulad ng kay Boston yung na yung may likod. Yung mga grab naman, hindi naman ganyan ang mga grab. Tsaka kung tricycle po, hindi namin kayang buhatin sila ng Marita talaga sa tricycle. Sinubukan ko na yun doon eh. Napakabigat po. Nako, para papasok sa tricycle tapos hirap po, mahirap. Hindi siya kaya sa tricycle baka yung kulong-kulong dati. Noon tulad kay Boknoy, no? Yung ganun, pwede. Kasi bubuhatin yung wheelchair, isasakay sa kulong-kulong, ganun lang. Hindi mo kasi pwedeng alisin sa wheelchair tapos isasakay mo siya. Wala po, napakabigat. Masasaktan din siya. Masasaktan din siya kasi yung pipirusan mo, siyempre na ikaangat siya. Yung bigat niya, nasasaktan din siya. Oo, bigat. Ganda talaga yung gano'n na. Kaya nasa wheelchair po talaga. Nasa wheelchair, isasakay yung wheelchair. Ganun. Yung tulad kay Boston yung na mayroong sa likod, lagayan, hindi kaya yung mga kulong-kulong, ganun po ang kailangan na ni Marita.
So, paano po mga kapams? Hanggang dyan po at spread love araw-araw, good vibes araw-araw. Dito lang po yan sa LB Vlogs Family. Bye-bye. Abayo. Nay, bye-bye.